Hindi ko masabi na good running siya. Running siya, pero hindi ko alam kung goods talaga. Kasi, siyempre, test drive natin yan dyan. Kayo mismo, makakapag-decide niyan kung babayaran nyo na o hindi. Kasi, i-test drive nyo eh. Pagtapos test drive, baka kasundo tayo, deal, di ba? Pero dapat aware ka. Kasi yun ang hindi alam ng mga ibang mga customer talaga. Tino mo, yung isang araw, yung nakaraan, or nung nakaraan pa, meron ditong sundalo pa. Sundalo, boss, bumili ng unit dito, ng gusto niya, yung project car na. Kasi panglima niya ng sasakyan yung ngayon dito, nakaapat siya na sasakyan. Puta, parang gusto niya raw pagbabarilin yung may-ari. Sakit ng ulo niya. Yung pinagbilan niya. Tapos, nung nanood siya ng vlog ko, napagtanto niya, sabi niya, sundalo yun, boss ha. Alam mo naman, may mga utak yung mga yan, di ba? Napagtanto niya, sabi niya, master, nung lalong napanood ko yung vlog mo, tama yung sinabi mo, no? Sisihin ko muna yung sarili ko sa pagbili ko ng mga ganun. Kasi nga, old model na, as is na. Oo, sir, tama yun, sir. Pero, hindi ko alam kung sino yung, ko, sir, ha? Wala akong pinaparinggan na pangalan. Pero, mag-isip ka muna. Pag bumili ka ng ganyan, kailangan pag-isipan mabuti, hindi ka naman pinilit. Ikaw, sir, may baril ka, pupunta ka doon sa bilyan, pipilitin ka ba na bumili? Hindi. Kagustuhan mo. Ngayon, pag nagkaroon ng problema yan, sisihin mo muna yung sarili mo. Di ba? Bago mo, yun yung, kasi as is yan eh. Kumbaga, mga old model na, sa mga larangan ng mga second hand, mga as is talaga yan. Magwa-warranty lang sila dyan, lang, 24 hours or makauwi ka lang. Di ba? Ngayon, makauwi ka na, kinabukasan, gamit mo, kinabukasan. Pangatlong araw mo, nasira. Chat mo yung seller, ipopost mo yung seller. Pwede ka pang kasuhan ng cyber libel dun pag-post mo sa kanya eh. Kasi ipopost mo sa kanya, mag-isip ka muna bago ka mag-post. 'Di ba? Una-una ikaw nga lumapit eh. Ikaw pumunta, yun ang hindi nila ma-gets ng mga sinasabi ko. Ako bumili ako ng sasakyan, nasiraan ako. I-chat ko lang ng boss, ganito kasi nangyari, ganyan. Yung block na ako eh. Pero hindi pa ako nagreklamo ha. Na dapat balik mo yung pera kundi. Boss, ganito kasi, may senaryo bang ganito na pag ganyan eh, tumitirik siya ng ganyan, baka meron tayong, diba? Baka may history, baka maturuan mo ko. Ganun sana yung gusto kong kaso naging block na ako eh. Mga ganun na ayaw na nila kasi nga, as is. So, pag bumili ka dito, kaya nga, mga 30,000, yung mga ganyan, nako, dami mong gastusin dyan. Binili ko rin ng 30,000 yan eh. Bibenta ko sa'yo ng 30,000. Sa vlog na lang ako mag-iipon pag isang buwan eh. Wala na akong kikitain dyan. Oh, dati nag-umpisa ako dito mo, sabi ko sa'yo, maraming tataas yung kilay. Bumibili ako ng tag 30,000, binibenta ko ng 25. Patalo ka pa. Patalo pa. Marketing strategy, boss. Kanya-kanya tayong marketing strategy. Pero hindi kayang gawin yun ng mga ibang seller na ganito kung wala silang ibang negosyo. Ay ako may mga negosyo, kaya pag Monday wala ako dito, may mga negosyo ako sa labas. Sa Manila, may mga negosyo ko dyan. Yung mga negosyo ko doon, yung kita, ayun muna yung pinapatalo ko dito, parang tabla lang ako. Kasi kumikita naman ako doon eh. Isipin mo, parang wala kang talo kasi kumikita ako sa isang negosyo ko. Parang hiramin ko muna para pantabla dito. Sa ngayon, sa dulo. Ginigit na mo lang di ba? Sa bandang dulo kayo magigita. Kaya boss, hindi ako nagkulang sa mga lahat ng mga bumibili dito ng pangaral. Kasi unang-una, pag pumunta sila dito, parang akong pastor pa. Bago sila umagano. Minsan, mabibili, 30,000, 31 na lang ang pera, 1,000 yung pera. Boss, may tinatago ka pa bang pera sa inyo? Yung kumbaga may budget. Wala na, boss eh. Walang-wala na, sagad na. Ay, wag ka nang bumili. Di ba? Pag sumakit yung ulo mo, sasakit din yung ulo ko eh. Ibig sabihin, ako, ang maganda yung usapan natin ngayon, akbayan pa. Maraming salamat, master. Kasi binigyan mo nga ng 30,000. Umaandar. Pero nung nasira na, mag-iisip na yan, may-ari na yan, tangina mo, master. Bulok pala tong binigay mo sa akin, di ba? Bulok, kita mo 94 model yan. Tapos, hindi ka palaban. Pagbili ng sasakyan, sugal yan. Ayan ang hindi nila maintindihan. Lagi kong sinasabi, hindi ko kailangan ng maraming benta. Hindi ko nga alam bakit pupunta sila dito para Hindi ko alam, hindi ko talaga gusto. Or hindi ko na maraming benta ng ganon. Mas marami akong ibebenta na mga pasabugin, mas maraming mag-iisip sa akin ng hindi maganda. Tama? Kasi, yung tipong kumakain ka na, nabulunan ka na, hindi mo alam, 3 na pala yung nagbumura sa isip mo. Tangin ang Master Win Garage to. Bulok pala yung binigay sa akin, di ba? Kasalanan mo na yan. Kasi hindi na yan kasalanan ng seller. Kahit sinong seller maliban man lang kung may tinatago talaga sila na
sinasabi mo na peke yung gawang papel yung sa kanila, tapos may blow by na pala, ibibigay mo pa. May tinatago silang ganun. Akin, wala akong tinatago. Boss, test drive mo. Walang, hindi ko bibilin yan sa mga may-ari kong blow by yan or hindi ko bibilin yan na hindi tumatakbo. Sige, tsaka kung hindi mo yun chinek. Masasayang yung pera ko pagka nagkataon na binili ko sa kanila yan nang hindi tumatakbo. Di ba? Oo. Wag na, hindi na ako bibili na ganun. Kahit ganyan ang mga itsura niyan, mga palaban yan. Kita mo naman, may nakakawin ng Tarlac, 25,000. Pangasinan. Di ba? Isabela. Oh. Pero, hindi ako natatakot bigyan sila ng ganun. Bakit? May alam sa sasakyan, mekaniko. O, di ba? Boss, kung mekaniko ka, bigyan kita ng 30,000 dito, dalhin mo na ngayon. Pero kung, kunyari, medyo may edad na, at mahina sa sasakyan, walang alam, nako po, tay. I-business mo na lang yan siguro. Di ba? O, ganun lang yun.